Tumungo tayo dito mga kababayan. Itech, Itechi Bamchi. Ayon at naibalita po ng politico.com.ph, linagyan nila ng caption dito, dilawan din pala mga kababayan. Dilawan din pala, no? Duterte I owe political career to Cory Aquino. Ayan, yan po ay ibinalita ng March 7, 2018, mga bossing. Nung tumakbo po si dating Pangulo nung 2016, mga kababayan, tama ba ako? 2016, nung siya ay tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ibang klase mga kababayan. Kung ano po ang maririnig nyo doon sa bibig ng dating Pangulo, mga bossing, eh talaga namang kapag ikaw loyalista o kapag ikaw maka-Marcos, sasabi ay boboto ko tong si Digong. Iboboto ko tong si Digong kasi sinusuportahan niya ang mga Marcos. At doon naman po nagsimula lahat mga kababayan. Aminan tayo, hindi kilala ang Duterte sa Maynila, hindi kilala ang Duterte sa Luzon, mga bossing. Sa Visayas, may mga nakapagsasabi sa akin na hindi naman din ganun kakilala, mga bossing. So, sa madaling salita po, Davao, no? Yun yung pinakaano nila. Nung pumunta ng Maynila, tumakbo dahil nga sabi, nakaramdam, malakas. At naramdaman din nila doon sa huling madaming boto. Si PBBM, ibig sabihin, madaming Marcos loyalist, mga kababayan. So ngayon, ibinungad sa atin ng dating Pangulo, ipapalibing ko si Marcos. Ayan, di ba? Oh. Pupunta ako sa West Philippine Sea. Di ba? Pupunta ako sa West Philippine Sea ng naka-jet ski kahit hindi naman natuloy. Ayun, ang kinahinatnan natin sa West Philippine Sea. Bawal pumasok ang Coast Guard, pagkain at tubig lang. No. Yung kumbaga, yung talagang mismong agenda na ipaglaban hindi natin nakita. So pagkatapos manalo, mga kababayan, March 7, 2018, I owe political career to Cory Aquino. Biglang gumanon na, mga kababayan. Mga DDS, kay Cory Aquino pala. Bakit galit na galit kayo sa mga pinklawan, sa mga kakampings? Hanggang ngayon, tapos sinasabi po ng mga DDS, ang dami niyong kakampihan, ang dami niyong pagbibigyan ng inyong respeto, mga kakamping pa, sinukan nyo na yan dati. Tapos babalik kayo dyan. Tayo naman po mga bossing, hindi naman po tayo tumitingin sa kulay-kulay mga kababayan. Pag nakita natin, yung mga tao sumusuporta sa gobyerno para po sa pag-unlad ng bayan natin, ibalik po natin ang respeto. Kaya naman po mga boss, chief amo sir, ito po yung kinatatakutan nitong mga to, ng mga DDS, na talagang natuluyang mag-alyansa. Ang mga kakamping at ang mga tinatawag nilang mga pulangaw, which is tayo po mga kababayan. Subukan mo kapag yung talagang isang malupitang patawag ng rally, mga bossing, talagang with announcement, no? Talagang organized na rally, mahihiya po yung 6,000 nila, mga kababayan. Kasi po, eto, yung kumbaga, sama-sama pong pagtaguyod ng rally ng mga vloggers na sumusuporta po kay PBBM sa ating Pangulo. Biruin nyo, napasipot, napapunta po yung ibang mga kakamping, mga kababayan. So, iyan pa lang yan, ha? Iyan pa lang yan. Pero isa lang talaga ang nakikita ko dito, no? Isa lang po ang makikita ko dito. Real Pinoy, ito, tingin ko agree ka dito. Manggagamit si Pangulong Duterte? Manggagamit si Pangulong Duterte para manalo? Kinuha niya yung loob ng mga Marcos. Siguro sadyang talagang gusto lang talaga nilang makabalik na agad sa kanilang posisyon. Sabi ni Oscar Buena Obra, 535 likes, good day sa lahat.
Kasi kapagka hindi sila nakaupo ngayon, eto yung kahihinatnan po nila, mga kababayan. 'Pag hindi nila napababa si Pangulong Marcos, mga bossing, madami pong ang dami nga simula po Monday, iba't ibang investigasyon na po ang uumpisahan, kagaya ng naku, Kongreso. Sa Congress, hindi sasabihin ko dun sa Team MR, kayo ang mag-live sa channel natin nung hearing ng Kongreso para dun sa EJK. Tapos ako yung tututok doon sa hearing. Ayoko na i-announce, wala namang kwenta. Biruin mo, umabot ng pang-4 na hearing ng ganun-ganun lang. Masayang ang pera ng taong bayan. Sabi ni Maria Eileen Malbar, 516 like. Ayan. 500. Aba, paabutin natin 1,000. Pindutin nyo lang po yung like dyan para po gumalaw-galaw yung 500. Aba, ang bilis naman. Para gumalaw-galaw yung 551. Sabi ni Mando, Real Pinoy, yung ang bilis, yung real talker nyo naiyak, ha. Hindi daw umiiyak, pero mayat-maya na yata yung vlog, mayat-maya na yung pagsasalita doon sa kanyang na free speech. Yung pong mga ganyan, mga kababayan, may hangganan po. 'Di ba? May hangganan po. Sabi naman ni Skydiver, napaikot kayo ni Digong. Okay lang yun. Alam problema doon. Nakaupo ngayon ang presidente. Ano po? Sila yata ang may problema dahil yung sa pagpasok ng ICC. Ano po? Yung pagpasok ng ICC. Kami, yung napaikot, lagpas na yun, luma na yun . Okay lang po, wala namang problema yun. Kumbaga, ang mahalaga, ang importante, nakaupo na po ang presidente ngayon. Ang makati ngayon sa ulo, mga kababayan, yung pagpasok ng ICC, yung investigasyon dito sa EJK, lahat po yun, makati sa ulo yun. Ano po? Kaya kung eto, yung paggamit sa atin ni dating Pangulo, patawarin na po natin, hayaan na po natin ang batas, no? Ang humusga kay dating Pangulong Duterte, mga bossing. Angkatin yan. Tapos yung tipo bang hindi ka mapakali, sinabihan ka ni Trillanes, ni Sentry na June, July, August, mga ganyan, se-serve yung warrant of arrest nyo. Tapos yung nasa isip mo, baka mamaya bluff lang tong si Trillanes Baka mamaya mas maaga dun Di ba? Nako po, ang sakit sa ulo nun. Ang hirap pong matulog ng mga ganong problema. Sabi ni Edgardo Blanca Flor, ICC, kasali. Kasi lagpas na po kalahati ang sumisigaw ng ICC, mga kababayan. No? Si Dudes Rivers, malamang isa din tong si Dudes Rivers na sumisigaw ng ICC. Si Nicky Boy, Nicor Peligro, galing sa from Kidapawan City, North Cotabato. Di ba?